Dark secrets you may not know in Thailand. Ang dark secrets ng Thailand ay mga aspeto ng bansa na hindi palaging ipinapakita sa mga turista o banyaga, ngunit may malalim na epekto sa lipunan at kultura ng bansa. Bagamat kilala ang Thailand bilang isang popular na destinasyon para sa mga biyahero dahil sa magagandang view, kasaysayan at kultura, ay may mga issue pa rin itong politikal, kultural at panlipunan na hindi madaling napapansin. Kaya tara na at alamin natin ang ilan sa mga hindi mo inaasahang sikreto ng bansang Thailand. Simulan na natin. Number 1. Wife rental. Ang wife rental sa Thailand ay isang kontrobersyal na konsepto na tumutukoy sa isang informal arrangement kung saan ang isang dayuhang turista o expatriate ay nagbabayad ng lokal na babae para maging partner o asawa niya habang siya ay nasa bansa. Hindi ito isang legal na kasal kundi isang uri ng transactional relationship na maaaring magtagal ng ilang araw, linggo o buwan. Karaniwan itong nangyayari sa mga lugar tulad ng Pattaya, Phuket o Bangkok na kilala bilang mga tourist destinations. Madalas nagkakakilala ang dayuhan at ang babae sa mga bar, online platforms o sa pamamagitan ng referrals. Ang babae ay kadalasang tumatanggap ng pera, tirahan at iba pang benepisyo kapalit ng pagsama sa dayuhan, pagluluto, paggawa ng gawaing bahay at minsan ay intimate companionship. Ang ganitong uri ng relasyon ay hindi itinuturing na formal o permanenteng commitment. Madalas, nagtatapos ito kapag umalis na ang dayuhan sa bansa. Kadalasan ito ay isang paraan upang kumita ng pera o makaligtas sa kahirapan. May ilan ding nag-aasam na magkaroon ng mas seryosong relasyon o kasal sa dayuhan. Ang ilan ay naghahanap ng companionship habang nasa Thailand. Mas mura at mas madali raw ito kumpara sa mas komplikadong relasyon. Sinasabi ng iba na ito ay anyo ng pagsasamantala, lalo na sa kababaihan mula sa mahihirap na komunidad. Ang konseptong ito ay minsang nagbibigay ng maling impresyon tungkol sa kulturang Thai. Ang transactional nature nito ay maaring magresulta sa emotional harm o hindi makatarungan na dynamics. Bagamat hindi lahat ng ganitong arrangement ay negatibo, ito ay madalas na napapansin dahil sa moral, legal at cultural implications nito. Number 2. The Strangest Pants Law in Thailand. Isa sa mga pinakanakakatawa at kakaibang batas sa Thailand na may kinalaman sa pantalon ay ang batas na nagbabawal sa pagmamaneho ng motorsiklo o kotse nang walang suot na damit pang ibaba, ang pants o shorts. Ang pagmamaneho ng walang suot na pantalon o shorts ay itinuturing na paglabag sa mga moral na pamantayan at maaari kang pagmultahin. Bagamat bihira itong ipatupad, ang batas ay bahagi ng mga regulasyon ng Thailand na naglalayong panatilihin ang disente at maayos na asal sa publiko. Ang batas ay hindi malinaw kung paano ito masusubaybayan. Hindi naman laging makikita ng pulis kung walang pantalon ng isang driver. Sa kultura ng Thailand, mahalaga ang pagpapakita ng respeto sa publiko, kaya kahit mukhang nakakatawa, ang batas na ito ay sumasalamin sa konserbatibong aspeto ng Thai society. Kung pupunta ka sa Thailand, siguraduhing naka-shorts o pants ka habang nagmamaneho para iwas istorbo at multa. Number 3. Criticizing Thailand's monarchy. Ang pagbatikos sa monarkiya ng Thailand ay isang napakasensitibo at delikadong usapin dahil sa mahigpit na mga batas ng bansa, partikular na ang lese-majesty law na nakasaad sa Section 112 ng Thai Criminal Code. Ang sinumang mapatunayang nagsalita, gumawa o nagpakita ng anumang bagay na itinuturing na paglapastangan, paninira o pagbibigay dungis sa hari, reyna, tagapagmana ng trono o rehente ay maaring kasuhan. Ang mga lumalabag ay maaring maharap sa 3 hanggang 15 taon na pagkakakulong para sa bawat opensa. Malawak ang interpretasyon ng batas, kaya halos anumang pahayag o aksyon na maaring ituring na hindi magalang sa monarkiya ay pwedeng maging batayan ng kaso. Ang monarkiya ay itinuturing na sagrado at simbolo ng pambansang pagkakakilanlan. Marami sa mga Thai ang may malalim na respeto at pagmamahal sa hari, kaya't ang anumang kritisismo ay itinuturing na pambabastos hindi lang sa hari kundi sa bansa. Malupit ang pagpapatupad ng batas na ito at madalas itong ginagamit upang patahimikin ang mga kritiko, kabilang na ang mga aktivistang politikal, mamamahayag at ordinaryong mamamayan. Kahit ang simpleng pag-like o pag-share sa social media ng nilalaman na itinuturing na hindi magalang sa monarkiya ay maaaring ikulong.
Pinupuna ng mga lokal at internasyonal na organisasyon tulad ng Amnesty International ang batas bilang labag sa karapatang pantao, partikular na sa kalayaan sa pagpapahayag. Gayun din, may mga kaso na ginagamit ang batas upang pilitin ng mga kalaban sa politika na manahimik. Sa mga nagdaang taon, lalo na mula 2020 pataas, maraming kabataang Thai ang nagtutulak ng reforma sa monarkiya, isang hakbang na lubhang kontrobersyal at mapanganib. Kung ikaw ay pupunta sa Thailand, iwasang magsabi o gumawa ng anumang bagay na maaaring ituring na kritisismo sa monarkiya. Maging maingat lalo na sa social media posts dahil maaari kang kasuhan kahit dayuhan ka. Number 4. Stepping on money. Ang pagtapak sa pera sa Thailand ay itinuturing na lubos na hindi magalang at bawal sa kanilang kultura. Ang pera ng Thailand ay nagtatampok ng larawan ng hari. Kaya't ang anumang aksyon na maaaring ituring na kawalang galang sa hari tulad ng pagtapak sa pera ay itinuturing na paglabag sa lese-majeste law at maaaring magdulot ng mabigat na parusa. Ang lahat ng Thai currency, banknotes at coins ay may larawan ng kasalukuyang hari o mga nakaraang hari. Sa Thailand, ang hari ay itinuturing na banal at isang simbolo ng nation. Kaya't ang anumang bagay na may kaugnayan sa monarkiya ay kailangang igalang. Ang pagtapak gamit ang paa na itinuturing na pinakamarumi o pinakamababang bahagi ng katawan ay isang malubhang kawalan ng galang sa kultura ng Thai. Ang aksyon ng pagtapak sa pera ay hindi lamang pambabastos sa imahe ng hari kundi pati na rin sa kanilang kultura at tradisyon. Ang pagtapak sa pera ay maaring ituring na isang paglabag sa lese-majeste law, Section 112 ng Thai Criminal Code na may parusang 3 hanggang 15 taon na pagkakakulong. Kahit hindi sinasadya ang aksyon, maaari pa ring ituring itong paglapastangan sa monarkiya, depende sa interpretasyon ng batas. Gayunpaman, ang mga paalala sa dayuhan ay huwag itapon o ilagay ang pera sa mga hindi angkop na lugar, tulad ng likod ng pantalon o sahig. Kung may pera o coins na nahulog, damputin ito ng may paggalang gamit ang kamay at huwag tapakan o ilapit ang paa. Alamin ang mga sensitibong aspeto ng kulturang Thai bago bumisita upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagkakasala. Sa madaling salita, ang pagtapak sa pera sa Thailand ay hindi lamang isang simpleng aksyon, kundi isang malubhang issue na naguugat sa malalim na respeto ng mga Thai sa kanilang monarkiya. Number 5. Public Displays of Affection in Thailand. Ang Public Displays of Affection or PDA ay pagpapakita ng pagmamahalan sa publiko tulad ng pagyakap, paghalik o pagiging masyadong malapit sa isa't isa. Ito ay hindi karaniwang tinatanggap sa Thailand, hindi naman din ito ilegal. Bagamat modernisado na ang ilang bahagi ng Thailand, lalo na sa mga lungsod tulad ng Bangkok, marami pa rin sa mga Thai ang sumusunod sa tradisyonal na paniniwala tungkol sa kahinhinan at respeto sa publiko. Ang PDA ay itinuturing na hindi naaayon sa kultura ng pagiging magalang at disente sa harap ng ibang tao. Ang paghawak ng kamay ay karaniwang katanggap-tanggap at itinuturing na normal. Subalit, ang mas masigasig na pagpapakita ng emosyon tulad ng paghalik sa labi o paglalampungan ay maaring tingnan bilang hindi magalang o bastos, lalo na sa mga pampublikong lugar. Sa mga probinsya at relihiyosong lugar tulad na lang ng mga templo o wats ay mas mahigpit ang pananaw laban sa PDA. Ang paghalik o pagyakap sa harap ng mga nakatatanda o pamilya ay maaaring ituring na hindi angkop. Sa mga modernong lugar tulad ng Bangkok, Phuket at Pattaya na madalas puntahan ng mga turista, ang PDA ay mas karaniwang makikita. Subalit kahit dito, hindi pa rin ito kasing lantad tulad sa mga kanluraning bansa. Gayunpaman, dapat maiwasan ang pagiging sobrang pagpapakita ng pagmamahal sa mga pampublikong lugar, lalo na kung may mga nakatatanda o bata sa paligid. Ang mabilis na halik sa pisngi ay maaaring tanggapin, pero ang halik sa labi o mas pisikal na PDA ay mas mabuting iwasan. Mag-ingat sa kilos at igalang ang tradisyonal na pananaw sa mga sagradong lugar. Sa pangkalahatan, ang pagiging magalang at pagkakaroon ng sensitivity sa kultura ng Thailand ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Number 6. The essential taboo of wearing shoes indoors in Thailand.
Isa sa mga mahalagang tabu sa Thailand ay ang pagsusuot ng sapatos sa loob ng bahay o templo. Ang ganitong gawain ay itinuturing na lubhang hindi magalang at isang malaking paglabag sa kanilang kultura. Ang sapatos ay itinuturing na marumi dahil ito ay ginagamit sa paglalakad sa mga kalye at lupa. Ang pagdadala nito sa loob ng bahay ay itinuturing na pagdadala rin ng dumi at alikabok. Sa mga templo o wat, ang pagtanggal ng sapatos ay isang paraan ng paggalang sa sagradong lugar. Ang pagsusuot ng sapatos sa loob ng templo ay itinuturing na kawalang galang sa relihiyon at sa mga monghe. Sa kulturang Thai, ang sahig ng bahay ay sagradong espasyo kung saan ang pamilya ay nagtitipon, nagpapahinga o nagdarasal. Ang pagpasok ng may sapatos ay isang insulto sa espasyong ito. Kapag bumisita sa bahay ng isang Thai, normal na makakita ng sapatos na nakalagay sa labas ng pintuan. Ito ay isang tanda na ang mga bisita ay kailangang magtanggal ng kanilang sapatos bago pumasok. Obligado ang lahat, lokal man o dayuhan, na magtanggal ng sapatos bago pumasok sa loob ng mga sagradong lugar. Sa mga tradisyonal na establishmento tulad ng massage parlors, mga lumang tindahan o boutique guest houses ay maaari din na magtanggal ng sapatos. Kung makakita ka ng mga sapatos sa labas ng pinto, ito ay malinaw na tanda na dapat mo ring tanggalin ang iyong sapatos. Kung hindi ka komportable na nakapaa, maaring magsuot ng malinis na medyas bilang alternatibo. Ang hindi pagsunod o pagtatanong tungkol sa tradisyong ito ay maaring magdulot ng impresyon na wala kang paggalang sa kanilang kultura. Ang pag-alis ng sapatos sa loob ng bahay o templo ay isang simpleng kilos na nagpapakita ng paggalang at pag-unawa sa kultura ng Thailand. Kung ikaw ay bibisita, tandaan ang tradisyong ito upang maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Number 7. Don't ring the bell at the bar. Ang don't ring the bell at the bar sa Thailand ay isang mahalagang unwritten rule na dapat malaman ng mga turista, lalo na sa mga nightlife spots tulad ng mga bar at pub. Sa maraming Thai bars, mayroong isang malaking kampana o bell na nakalagay malapit sa counter. Ang pagpapatunog nito ay may espesyal na kahulugan. Ang pagpapatunog ng kampana ay isang tradisyonal na senyas na ang taong nagpapatunog nito ay magbabayad para sa round ng inumin ng lahat ng naroon sa bar. Ito ay itinuturing na isang masayang paraan ng pagdiriwang o pagpapakita ng generosity. Ngunit ito rin ay may kasamang malaking gastos. Hindi ito nilalayong gawin ng pabiro o dahil lamang sa kagustuhan. Kapag pinatunog mo ang kampana, inaasahan ng mga tao sa bar na ikaw ay manlilibre ng drinks para sa lahat. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin at pinatunog mo ito ng hindi sinasadya, maaaring ikaw ay piliting magbayad para sa mga inumin. Sa isang masikip na bar, ang bill ay maaaring umabot ng napakalaki. Hindi ka naman kailangang mag-ring ng bell kung hindi mo gusto at walang masama kung hindi mo ito gagawin. Kadalasan, ito ay para lamang sa mga taong nais magbigay ng masayang karanasan sa lahat. Kung hindi ka sigurado kung ano ang mangyayari, mas mabuting magtanong muna sa bartender or staff bago hawakan ng kampana. Ang kampana sa mga Thai bars ay simbolo ng pagsasaya at generosity, pero dapat itong gamitin ng may kamalayan sa kaugalian at kaukulang gastos. Sa makatuwid, kung hindi mo balak manlibre ng inumin para sa buong bar, iwasang magpatunog ng kampana para maiwasan ang hindi ka nais-nais na gastos o sitwasyon. Number 8. The Transgender Paradise. Ang Thailand ay kilala bilang isang transgender paradise dahil sa pagiging bukas at pagtanggap nito sa mga transgender individuals na madalas tinatawag na Kathoey or ladyboys sa lokal na wika. Ang bansa ay may reputasyon bilang isa sa mga pinaka-LGBTQ+ friendly na destinasyon sa Asia, bagamat may mga hamon pa rin na hinaharap ang transgender community. Ang konsepto ng Kathoey ay bahagi na ng tradisyonal na kulturang Thai bago pa man dumating ang modernong LGBTQ+ movements. Sa maraming aspeto ng lipunan, ang mga transgender individuals ay mas tanggap kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon. Maraming transgender individuals ang aktibo sa iba't ibang industriya tulad ng entertainment, beauty pageants, fashion at hospitality. Sikat ang mga transgender beauty pageants tulad ng Miss International Queen na ginaganap sa Thailand at kinikilala bilang pinakamalaking transgender beauty contest sa mundo. Ang Thailand ay nangunguna sa mundo pagdating sa gender-affirming surgeries o dating tinatawag na sex reassignment surgeries. Ang mga klinika at ospital tulad ng sa Bangkok, Pattaya at Phuket ay nag-aalok ng dekalidad ngunit abot kayang serbisyo sa mga naghahanap ng ganitong operasyon.
Kilala ang Thailand para sa mga sikat na transgender cabaret shows tulad ng Calypso Cabaret sa Bangkok at Tiffany's Show sa Pattaya, kung saan ang mga transgender performers ay nagiging bida. Walang batas sa Thailand na nagbibigay ng legal gender recognition para sa mga transgender individuals. Halimbawa, hindi maaring baguhin ang gender marker sa legal na dokumento tulad ng pasaporte. Sa kabila ng pagtanggap sa kultura, umiiral pa rin ang diskriminasyon sa ilang aspeto tulad ng trabaho, edukasyon at access sa public services. Ang mga transgender individuals ay kadalasang nai-stereotype bilang performers o nasa entertainment industry na naglilimita sa kanilang oportunidad sa ibang larangan. Ang pagiging transgender-friendly ng Thailand ay isa sa mga dahilan kung bakit sikat ito sa LGBTQ+ travelers mula sa buong mundo. Sa mga lugar tulad ng Bangkok, Pattaya at Phuket, maraming LGBTQ+ friendly bars, hotels at events ang regular na isinasagawa. Ang Thailand ay kilala bilang isang transgender paradise dahil sa kultural na pagtanggap, representation at world-class medical services para sa transgender individuals. Gayunpaman, nananatili ang hamon sa ganap na pagkakapantay-pantay at legal na proteksyon. Sa kabila nito, ang bansa ay nananatiling simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa LGBTQ+ community. Number 9. Disrespecting Buddhism is forbidden. Ang hindi paggalang sa Buddhism ay itinuturing na bawal at lubos na hindi katanggap-tanggap sa Thailand, kung saan halos 95% ng populasyon ang sumusunod sa Theravada Buddhism. Ang relihiyong ito ay hindi lamang isang paniniwala kundi malalim na bahagi ng kultura, tradisyon at pang-araw-araw na buhay ng mga Thai. Kaya't anumang kilos na maaaring ituring na hindi magalang sa Buddhism o sa mga simbolo nito ay may legal at kultural na implikasyon. Ang paggamit ng mga imahe ni Buddha bilang dekorasyon o para sa komersyal na layunin tulad ng tattoo, t-shirt design o pandekorasyon na item ay itinuturing na hindi magalang. Sa Thailand, ang mga estatwa at imahe ni Buddha ay sagradong bagay na dapat igalang at gamitin lamang sa relihiyosong layunin. Ang pagsusuot ng hindi angkop na damit tulad ng maikli o masyadong bukas na pananamit ay itinuturing na bastos. Gayun din, ang malakas na pagsasalita, pagtakbo o paggawa ng anumang nakakagulo sa loob ng templo ay itinuturing na kawalang galang. Ang pag-upo sa mga estatwa ni Buddha para magpa-picture o gawing libangan ay isang malaking insulto. Ang mga monghe ay itinuturing na mataas ang kalagayan sa lipunan. Ang pagsasalita sa kanila ng walang respeto o pagkilos ng bastos sa kanilang harapan ay labag sa kaugalian. Ang mga babae naman ay hindi dapat humawak o mag-abot ng bagay ng direkta sa mga monghe. Ang paglalagay ng estatwa ni Buddha sa mga hindi angkop na lugar tulad ng bar, nightclubs o banyo ay itinuturing na hindi wasto. Ang Religious Offense Act sa Thailand ay nagbabawal sa anumang aksyon na magpapakita ng kawalang galang sa Buddhism o sa mga relihiyosong simbolo. Ang mga dayuhan na lumalabag sa mga regulasyong ito ay maaring patawan ng multa, makulong o deportasyon. Halimbawa, may mga insidente ng mga turista na naaresto dahil sa pagpapakita ng hindi naaangkop na tattoo ni Buddha o paggawa ng disrespectful na content sa mga templo. Bagamat maaaring maganda ito sa iba, itinuturing naman itong insulto sa Thailand, lalo na kung ang tattoo ay nasa ibabang bahagi ng katawan. Ang mga paalala sa dayuhan ay magsuot ng damit na tumatakip sa mga balikat at tuhod kapag bumibisita sa mga sagradong lugar. Magbigay galang sa pamamagitan ng pagyuko o simpleng Y o Thai gesture of respect. Huwag magbigay ng pisikal na contact, lalo na kung babae ka. Sundin ang mga patakaran at signage na makikita sa mga templo, tulad ng pagbabawal sa pagkuha ng larawan sa ilang bahagi ng templo. Sa makatuwid, ang Buddhism ay sentro ng buhay at kultura ng mga Thai, kaya't mahalaga para sa mga bisita na ipakita ang paggalang dito. Ang hindi pagsunod sa kultural at legal na regulasyon ukol sa Buddhism ay maaring magdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon. Ang simpleng pag-unawa at pagrespeto sa mga tradisyon ng bansa ay makakatulong upang magkaroon ng masayang karanasan sa Thailand. Number 10. Do not sit cross-legged. Ang pag-upo ng nakayuko o cross-legged sa Thailand ay isang sensitibong usapin sa mga sitwasyon kung saan ang paggalang at pagpapakita ng tamang pag-uugali ay mahalaga.
Bagamat hindi ito isang mahigpit na batas, may mga partikular na sitwasyon at lugar kung saan ang pagkakaroon ng cross-legged position ay hindi magalang at maaaring ituring na hindi angkop. Sa Thailand, ang pag-upo ng nakayuko o cross-legged sa harap ng mga nakatatanda o mga taong may mataas na katayuan tulad ng mga monghe, hari o mga opisyal ay itinuturing na hindi magalang. Sa kultura ng Thai, ang mga paa ay itinuturing na ang pinakamababang bahagi ng katawan at ang pag-angat nito o paglagay sa mga ito sa harap ng mga tao na may mataas na status ay isang uri ng kawalang galang. Sa mga templo o wats o Buddhist temples, ang pag-upo ng cross-legged ay maaari ding ituring na hindi tamang posisyon, lalo na kung ang pag-upo ay malapit sa mga imahe ni Buddha. Ang mga Thai ay naniniwala na ang mga paa ay hindi dapat itapat sa anumang sagrado o banal na bagay. Kaya't ang paglagay ng mga paa ng nakataas o nakatukod ay hindi magalang sa mga ganitong lugar. Kung ikaw ay nasa isang templo o Buddhist ceremony, iwasan ang pag-upo ng cross-legged sa harap ng mga monghe na may mataas na espiritual na status. Para sa kanila, hindi magalang ang umupo ng cross-legged at iangat ang mga paa patungo sa imahe ni Buddha. Dapat iwasang itapat ang mga paa sa Buddha o sa mga sacred objects. Kapag nakaharap sa mga nakatatanda o sa mga taong may respeto sa komunidad tulad ng mga guro, elder o mga opisyal, mas magalang ang umupo ng nakaupo ng diretso o may tamang postura kaysa sa cross-legged. Sa kultura ng Thai, ang way o isang galang na posisyon ng kamay ay isang simbolo ng paggalang. Kapag umupo sa isang formal na setting, pinapayo ang pagtahimik at maayos na postura. Sa makatuwid, ang pag-upo ng maayos na walang mga paa na nakataas o nakatukod ay itinuturing na magalang at angkop sa mga sitwasyon ng respeto. Ang pag-upo ng cross-legged ay maaaring ituring na hindi magalang sa mga espesyal na sitwasyon o lugar sa Thailand. Kaya't mas maganda kung magiging sensitibo at magalang ka sa kultura ng bansa. Kung ikaw ay bumibisita sa mga templo, may mataas na katayuan o nakaharap sa mga sagrado o magagalang na sitwasyon, mas mabuting iwasan ang posisyong ito at umupo ng maayos at may paggalang.